Pinaghahandaan na ng MMDA ang idaraos na pahalik at traslasyon ng Poong Itim na Nazareno sa Maynila. Ngayong araw, sumabak agad sa pag-iinspeksyon ang bagong talagang General Manager ng MMDA na si Nicolas Torre III. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, sa pagpasok ngayon itong si General Torre, may mga pagbabago ba sa ipatutupad ng MMDA pagdating dyan sa traslasyon? Tama, Ruth, naghahanda na nga ang mga otoridad para dito sa gagawing pista ng Poong Nazareno at ang isa nga sa mga nangunguna dyan ay ang bagong General Manager ng MMDA na si dating PNP Chief Nicolas Torre III. At kanina nga ay sa pangunguna niya ay nagsagawa sila ng isang walkthrough dito para magsagawa nga ng simulation ng gagawing pahalik sa Poong Nazareno na gaganapin ngayon darating ng Miyerkules at Huwebes. Ayon kay Torre, pinaplano ngayon na kung saan papasok ang mga may kisa sa pahalik ay doon na rin sila lalabas. Pakinggan natin ang paliwanag ni Torre tungkol dito. Ina-anticipate kasi na ang senyor ay dadaan sa direksyon ng Manila Hotel dahil dyan lalabas eh. So, as much as possible, binabawasan ng ating mga planners yung volume ng tao dyan. So, ang mga deboto na magpa-participate dun sa pahalik ay pupunta ron sa area and then babalik din dito sa pinanggalingan nila. So that binabawasan natin ang tao na pumunta dun sa area ng daanan, sa exit. Mas maraming deboto naman ang inaasahang dadalo sa pahalik. Ayon kay Brother Otep Verdadero, ang itinalagang isa sa mga focal person sa Quiapo Church, dumoble raw kasi ang nagpa-bless ng mga replika ng Poong Nazareno. Ganito rin daw ang inaasahan ng mga organizer at ng mga otoridad. Natapat daw kasi ito sa mismong araw ng Biyernes na para sa mga deboto ay Quiapo Day. Ito na ang unang sabak sa trabaho ni Torres sa kanyang bagong posisyon bilang General Manager ng MMDA. Paliwanag ni MMDA Chairman Romando Arte, si Torre ang mamumuno sa operasyon ng MMDA at siya rin ang magsisilbing spokesperson ng ahensya, habang si Artes naman ang sa administrative duties ng MMDA. Isa raw sa pagtutuunan ng pansin ni Torre ay ang pagdidisiplina sa mga enforcer, lalo na yung mga nasasangkot sa mga gulo. Maging data-driven din daw ang pag-atake niya sa paglutas ng problema sa trapiko. Nakilala si Torre sa kanyang 3-minute response sa police emergencies at sa MMDA naman, target niya makaresponde sa loob ng 5 minuto sa mga aberya sa kalsada para maiwasan ang matinding traffic. Ruth, balikan naman natin ang paghahanda dito sa pista ng Poong Nazareno. Bale, mamaya ay ipa-finalize kung saan mag-U-turn itong mga sasali dito sa pahalik. Tama ka, magkakaroon na U-turn dahil kung saan sila papasok ay doon din sila lalabas para hindi magkaroon ng bottleneck doon sa bandang Manila Hotel. At sinabi rin ni Torre, magtatalaga sila dito ng mahigit 1,000 MMDA personnel para tumulong sa kaayusan ng pista ng Nazareno. Ruth. Gerard, Badles, light ba na magkakaroon ng pagbabago yung ruta? Ganun ba yon? Tama, yung mismong traslasyon, wala pa tayong information kung ano magiging changes doon. Pero yung sa pahalik pa lang, yun lang yung magkakaroon ng changes as of now, Ruth. Yung isa pa, yung may binanggit na kasi itong PNP na mas gusto nilang, layo nilang iklian yung oras nitong traslasyon. Kasabay na rin ba dyan yung mga plano ng MMDA para doon sa yung mismong traslasyon, yung pagbalik nung Poon doon sa Quiapo Church sa gabi? Kasi last year ata inabot ng halos 20 hours. Tama, Ruth, kasama rin yun sa mga tinitingnan ngayon ng MMDA. Kaya nga sila ay magde-deploy ng mas maraming tauhan. Sila ay magiging force multiplier sa pag-enforce ng mga traffic rules para nga maging mas maayos itong traslasyon ngayon taon na to. At hindi maging kasing tagal katulad nga noong nakaraang taon, Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.